powerful and nuclear power China. Paano ka maghihikayat ng mamumuhunan kung ang mismong mga kasamahan sa gobyerno ay nagsasalita at naghahamon ng gera laban sa China? We are not pro-China. Let me be very clear again and again. At the pain of sounding like a broken record, we are not, I am not pro-China. I am not pro-US. I am pro-Filipino, kagaya ninyo. What is not our interest? Recently, nasa ating mga pahayagan sa Pilipinas. At yung traditional media na yan, Maniwala ka dyan. na meron na naman bibilhin ng pamahalaan na mga sophisticated at makatagong gamit pa, kagaya ng fighter jets. Kaya ko China. Kan bukan kita? Oh, sa Napakaraming mahuhusay na nagsasabi ibigay ang mga insight. And I take this opportunity to thank the organizer of the Commission of Transparency, Accountability, Peace, and Security. At siyempre, wala tayo dito kung wala yung hakbang ng Pilipinas. Tayong lahat ay ipinanganak na Pilipino. At mamamatay tayong lahat na ang dugong mananalaystay sa atin ay dugong Pilipino. Yes! Kaya kami ay narito kasama ninyo, kaisa ninyo. Marami ang nagsasabi, bakit lagi bumabalik ang hakbang ng maisog ang Leaders Forum sa Hong Kong? Dahil siguro ito ay malapit na. Isang faktor po. Subalit, ang tugon-tugon sa nagtanong sa akin, maraming Pilipinas, at kanina naman, ako ay darating dito na nagmimensahe at binabati ko rin ang milyong-milyong Pilipino sa lahat ng panig ng mundo na nakasubaybay at sabihin natin ngayon sa magandang araw sa inyo sa iba't ibang platform, sa SMNI, sa napakarami nating social media. Ang tugon-tugon buong sa nagtanong. At para kami ay nandito sa Hong Kong muli sapagkat ramdam na ramdam ninyo mga Pilipinong OFW dito sa Hong Kong, sa Macau at China, yung tensyon sa napipintong digmaan ng Pilipinas laban sa China. Kasi may pirma na. Kayo ang sapol na sapol kapag katinahak natin ang maling polisiya na tayo ay magpagamit sa ating alyadong banyaga na Amerikano at makipagdigma sa bansang China. Alam ko po yan at yan din ho ang ating paliwanag sa mga nagtatanong. Aligaga ang shows na tatakot ninenervyos kayong mga taga-Hong Kong, Macau at China. Dahil pag hindi natin naabatan ang krisis na yan, maaari kayo ang unang-unang mawalan ng hanap buhay. Bakit tinatahat ng pamahalaan ang maliit ng pulis? Hindi naman kumakakaya kami pag-init o ulit. At bigyan ng karapatan ng trabaho, nakahalintulad ng trabaho nito, o dili kaya ay mas mabuti sa mga trabaho nito ngayon na magbibigay sa inyo
ng seguridad sa employment at sana ay hindi na kasing taas nung sinasahod ninyo dito sa Hongkong na pantero lang. Kaya yan ang dahilan kung bakit kapag kayo ay nagtitipon-tipon, humihingi ng aming presensya, naririnig po natin kayo. Kami ay naririto in our own little way. If our presence here with you today, and in the name of Christ will somehow help you, is the nervousness, the anxiety, the feeling of insecurity, kung kaya namin, pupunta kami at kami ay makakapilit. Bakit tayo umabot sa puntong ganito? Hating-hati ang bansa, nasa pingit tayo ng lipat. Sapagkat yung kasalukuyang administrasyon na tinulungan natin, nagtulong-tulong tayong lahat, ay hindi tumalima at tinalikuran yung interes ng mga Pilipino. Sarili na lamang nila ang kanilang iniisip. Interes ng alyado nating Amerikano ang isinusunod, hindi ang interes ng mga. Hindi nila kayo dapat hindi bigyan ng pansin. Sa kasalukuyan, nakakalungkot aminin, tayo nagwato ni Rivera sa Obama. But currently, there is no viable economic activity happening in the country because no investor with a sound mind will come into the country, bring in hard money when you keep on talking about an impending war between a tiny, weak, poor nation like the Philippines versus its giant, wealthy, and militarily powerful and nuclear power China. Paano ba maghihikayat ng mamumuhunan kung ang mismong mga kasamahan sa gobyerno ay nagsasalita at naghahamon ng gera laban sa China? We are not pro-China. Let me be very clear again and again. At the pain of sounding like a broken record, we are not, I am not pro-China. I am not pro-US. I am pro-Filipino, kagaya ninyo. What is not our interest? Recently, nasa ating mga pahayagan sa Pilipinas. At yung traditional media na yan, Maniwala ka dyan. na meron na naman bibilhin ng pamahalaan na mga sophisticated at makatagong gamit pa, kagaya ng fighter jets. Kaya ang China. Hindi mo nga mabigyan ng murang bigas ang ilang mamamayan. Bibili ka pa ng Hostes! na ang layunin ay kumitil ng buhay. Recently, nakita ho natin naman sa iba't ibang social media sites na tila nagigising na ang pamahalaan at naririnig na tayo sapagkat hindi na nila masukin ang tinig ng mga Pilipino dahil ang hakbang ng maiso ay international na. Dahil international na,
ang nagdadala, ang bumubuhat ng laban na yan dahil kami sa Pilipinas ay sinusupil ang malayang karapatang magtipon-tipon at magpahayag ng ating saloobin. Ang bumubuhat ng laban na yan upang may parating sa lahat ng sulok ng mundo ang tunay na nangyayari sa bansa, ang tunay na disgusto ng hindi na nakararaming Pilipino sa kasalukuyang administrasyon ay kayong mga OFW. Dahil kayo ang bumubuhat ng laban, hindi naman dapat maging manhid at tinig ang pamahalaan sa Pilipinas. Since walang viable economic activity ngayon sa Pilipinas, ang pumipigil sa pagdausdos ng ating ekonomiya ay ang contribution ng overseas Filipino workers. Kayo po yun. At base sa statistika, last year, ang overall aggregate contribution or inward remittance coming from OFW, kayo po yun, ay $33.49 billion. At dahil sa laking yan, hindi dapat kayo tratuhin ng pamahalaan na mga saling pusa lamang pagdating sa decision-making on the policies affecting social, economic, and political rights, issues, and transport. Huwag nila kayong gawin saling pusa lamang dahil kayo rin po ang malaking bumubuhat ng malaking bahagi ng ating ekonomiya noon, ngayon, at sa darating na panahon hanggang hindi tayo naaalis sa hanay ng tinatawag na third world nation. Yan po ang dahilan kung bakit kami ay naririto kapag kayo ay nire-nervous, kinakabahan at nasasaktan. Kung kami ho sa Pilipinas ay natatakot, ramdam ko rin naman na kayo ay higit na natatakot sapagkat ang Hong Kong ang mga teritoryo ng China. At yung sinasabi ho ng mga tila ay nagbubuhos ng gasolina para mag-alab yung damdamin ng anti-China, hindi ho nila naiintindihan yung ginagawa nila. Yung parang dinuduro natin sa bansang China, hindi nyo ba nag-iisip na nilalagay ninyo sa peligro yung mga Pilipino na sa Chinese territory? Paano kung magkaroon ng diskriminasyon dito? Paano kayo? Kawawa kami. Luncheon meat. Hindi ko nila naisip. Hindi naman. Hindi nila sadyang Hindi iisip. naman. Gawing baling. Paano kung magkaroon ng discrimination dito? Malaya pa kaya kayo mga kapag-people dyan sa sentral? Paano kaya paggabi na at magkaroon ng galit sa lahing Pilipino? Safe pa kaya kayo uuwi ng mag-isa na lalakad? Sumasakay ng bus, sumasakay ng tren. Kaya nga ho yung ating pag-usap maging malahan, dahan-dahan. Makipag-usap tayo sa ating kapitbahay. Hindi tayo handang makipaggera at hindi interes natin mga Pilipino makipaggera. Yung ilan po sa inyo, ilan taon nang narito? 30 years na. 30 years na. Iniwan ninyo yung inyong pamilya ng sakripisyo. Kaya I'm sure, pagka mahalagang okasyon, ay birthday, Pasko, New Year, anniversary, kasal, at higit sa lahat, hindi naman natin may iwasan bahagi ng buhay. Yung mapailit na karanasan, tayo ay nagkakaroon ng anak ng mga. I know, you want to be with them, but you cannot. Why? You have a job to feed, you have a family to feed, and you have a mouth to feed and satisfy. Hindi na iintindihan yan
ng mga warmongers sa pamahalaan. At kami ay narito. Kapiling ninyo ng Taps Coalition ng hakbang mag-isulat upang ipaglaban ang ating saliganitas. Naririto po ako, I think, in June. Sinabi ko rin, huwag po tayong magpapalagsisang na ito. Bagamat itinatago o hindi nila ginagawang priority yung usapin ng chapter change, hindi pa po tayo pag-usapan. Pipilitin nilang itusulat. Huwag po tayong pumayag. Uulitin ko, I challenge any one of those who are pushing for chapter change now to stand here before you like our forum today at convincing kayo at gumawa ng pact, social pact of commitment sa inyo. Na kapag binagbigyan natin silang kalikutin na pastakanin ang ating konstitusyon, in 5 years, kaya niyang sabihin sa inyo, tinitingnan kayo sa mata, na maaari na kayong umuwi dahil mayaman ang Pilipinas, dahil we have lifted the restrictive economic provisions in the Constitution. Walang kayang gumawa niya dahil hindi yun ang interest nila ngayon. Hindi yun ang interest nila 2 years ago at hindi rin yan ang magiging interest nila for the remaining 4 years of this current administration. So yun po, at alam ko marami pa mga magagaling na magsasalita at magbibigay ng mensahe ng hapon. Ang akin ho, naintindihan namin kayo and tuloy-tuloy po yung hakbang ng mga iso sapagkat kami ho ay instrumento lamang. Kami po ay nagiging tinig nyo lamang. At ito po ay hindi lamang tinig ko o tinig ng mga nagsalita bago sa akin at kung magsasalita. Kaya naman sa pamahalaan, kung kami ay nagsasabi ng sentimiento ng ating mga kababayan, huwag naman kayo magiging marahas sapagkat kailan pa naging masama magsabi ng katotohanan. Is it unfair to be fair to your people? Kaya po dito sa hakbang ng maisong tuloy-tuloy tayong nananawagan for transparency, accountability, peace, and security. Maraming salamat at magandang hapon po sa ating